Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, abala si Isabela sa paglalaba ng mga damit na hindi naman kanya. Panay ang punas niya ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad, habang maingat na binabanlawan ang huling labahin para sa araw na ito. Bukod sa mga gamit ng kanyang tiyahin, may hiwalay pang labahin na ipinalalaba ng kanilang katabing bahay na medyo nakaluluwag sa buhay. Isang masakit na katotohanan ang kanyang dinaranas. Kahit siya ang nagpakasipag sa paglalaba, hindi naman mapapasa kanya ang bayad ni Senora Oriana, na siyang suki ng kanyang tiyahin sa mga labahin, kahit hindi naman ito talaga ang nagkukuso. Hoy, Sampid! O pa, sigaw ni nanay. Basta na lang itinapon ni Lisa ang nagkakapalit at ilang punda sa mukha ng humahangos na dalaga, na puno ng pagod. Pero patapos na ako, isa pa. Nagugutom at napapagod na rin ako, Lisa, ang kanyang katwiran. Pwede bang bukas ko na lang ito labhan? Sa kanyang boses ay naririnig ang pakiusap. Ngunit matalim siyang tinignan ng pinsang 2 taon, na mas matanda sa kanya. So, nagrereklamo ka. Baka gusto mong isumbong kita kay inay. Mainit pa naman ang ulo nun ngayon. Pananakot ni Lisa habang nakaamba ang kamay. Tila handang ipukol ito sa dalagang nagreklamo. Lisa, nakikiusap lang naman ako na kung pwede lang, mababa ang tono ni Isabela. Ngunit inikutan siya nito ng mata at sabay batok, kaya't ang luhang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Napakareklamo mong sampid ka. Asalamat ka na nga at pinapakain at pinapatuloy ka pa namin rito. Imbis na magreklamo, magpasalamat ka na lang dahil sinagip ka ni nanay. Pareho lang kayo ng nanay mong hostess, mga peste sa buhay namin. Hay, makaalis na nga, iritadong sambit nito bago iwan ang tahimik na dalagang humihikbi. Ang sasama nyo. Hindi ko kailanman ipagpapasalamat ang pagtrato nyo sa akin na parang alila at hayop. Ang puno ng hinanakit na sambit ni Isabela, bago niya itabi ang mga natapos na labahin. Nagpakawala muna siya ng hangin, bago muling nagumpisa sa paglalaba ng mga inihabol ng kanyang demonyitang pinsan. Mag-negatibo 2, 0-0 na nang matapos si Isabela sa paglalaba. Sapo niya ang likod na nangangalay, at nanginginig ang kanyang mga tuhod dulot ng gutom. Dahil hindi siya nakakain ng tanghalian, hanggat hindi natatapos ang gabundok na labahin. Ang kanyang tamarya ang naghatid ng mga nilabhan sa bahay ni Emares Santiago, habang siya'y agad na nagtungo sa kusina upang punan ang kumakalam na tiyan. Napapabuntong hininga na lamang si Isabela nang pagbukas niya ng kaldero, at makita ang halos tira-tirang tutong na kanin na lang ang naroroon, habang ang ulam niya'y sardinas. Nililingan niya ang kanyang paningin, hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata sa lababong may mga buto ng manok. Hindi ka na nasanay sa kanila, Isabela, mahina niyang sabi sa sarili, bago kumuha ng plato at sinimot ang laman ng kaldero. Pagsagaan na lamang niya ang tutong na kanin, kaysa malipasan siya ng gutom. Inasnan at nilagyan niya ng kalamansi ang sardinas, upang magkaroon man lang ito ng lasa at maibsan ang lansa. Hindi niya maubos ang laman ng delata, dahil tiyak na ulamin pa niya ito mamayang gabi. Ngunit sa labis na gutom, ang dapat sana'y ititira ay naubos din sa huli. Matapos niyang linisin ang pinagkainan, hinugasan niya ang mga platong nakatiwangwang sa lababo. Ganito na ang kanyang buhay, gigising sa umaga upang maghanda ng almusal, magwawalis sa labas ng bahay, at pagkatapos ay magsisilbi sa mga mapang-aping kadugo. Tanging pagkatapos ng lahat ng ito siya kakain, at maglilinis sa tanghali. Paulit-ulit na ganito ang kanyang araw hanggang sa gabi. Ni hindi man lang siya nakapag-aral, hindi niya naranasan ang umapak sa eskwelahan. Hindi siya marunong magbasa, at kahit ang spelling ng kanyang pangalan ay hindi niya alam. Maging ang alpabeto ay hindi pa rin niya kabisado. Ngunit pagdating sa mga numero, siya ay maalam. Ang tanging pagkakataon na siya'y nakakalabas sa tahanan ng mga ito, ay kapag siya'y utusan na mamili sa tindahan o mamalengke. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Isabela, nang matapos niya ang lahat ng gawain. Bagamat nais niyang ipahinga saglit ang pagod na katawan, hindi ito maaaring mangyari, dahil tiyak na malalagot siya sa kanyang tiyahin. Malungkot na tumingin si Isabela sa kalendaryo. Isang araw na lang ang hihintayin niya, at tuluyan ng tatalon sa 20 ang kanyang edad. Mapait nang ngumiti siya nang biglang tumulo ang ilang butil ng luha. Simulat sa pool, hindi niya naranasan ang ipaghanda, o kahit mabati sa kanyang espesyal na araw. Mabilis na pinawi ni Isabela ang mga luha, na dumadaloy sa kanyang pisngi, nang marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang tiyahin. Huminga muna siya ng malalim bago siya sumago. Tiyang, bakit po? Mahinhin at magalang na tanong niya habang papalapit. Tinaasan siya nito ng kilay, bago isampal sa kanyang mukha ang papel, na pera na hawak nito. Bumili ka ng yellow juice doon, at kung may sobra pa diyan sa scent,
Bumili ka na lang din ng 5 biskwit, dahil paparating na ang mga kumari ko. Bilisan mong pagbili, ha? Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Banta nito na may kasamang pangamba ng palad. Opo, Chang, nakayuko niyang sagot bago siya lumabas ng bahay. Binilisan niya ang kanyang paglakad, dahil malayo-layo rin ang tindahan. Hahango-hangos pa siya nang tuluyan niyang marating ang tindahan ni Donna Isabel. Yellow juice at 5 biskwit nga po, Donna Isabel. Hinihingal niyang sabi sa may edad na tindera. Bumalatay ang awa sa mukha ng matandang babae. Alam niya ang kalbaryo ng dalaga sa kamay ng mga katugon nito. Kaya kahit kulang ang perang dala ni Isabella, hinayaan na lang niya ito. Oh, ito, kainin mo na ito habang nasa daan ka. Nangangayayat ka na, anak. Kung may oras ka, pumunta ka na lang dito para mabigyan kita ng pagkain mo. Ha, ang may labis na pagkahabag na boses nito kay Isabella. Naku, salamat po ng sobra, Donna Isabel. Namuo ang emosyon sa magandang mukha ni Isabella nang tanggapin ang burger at sito na iniabot sa kanya. Kung sino pang hindi niya kadugo ay siya pang mabuti sa kanya. Napakabuti niyo po sa akin, Donna Isabel. Maraming salamat po, madamdaming sambit niya, bago abutin ang palad ng may busilak na pusong matanda. Diyos na po ang bahalang gumanti sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Nautal pa siyang sinabi ito, dahil sa mumunting hikbi na umaalpas sa kanyang bibig. Walang anuman, anak. Sige na, humayo ka na at baka pag-initan ka na naman ni Maria kapag natagalan ka pa rito. Tugon nito, agad na sinunod ni Isabella. Habang tahimik at naglalakad sa daan, sunod-sunod ang pagsubo ni Isabella sa ibinigay na burger ni Donna Isabel. Halos lagukin niya ang sito, dahil malapit na siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Kumakawala ang malakas na dighay mula sa kanyang bibig, bago niya pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Sa wakas, siya'y nabusog din. Bakit ang tagal mo, Lechika? Isang malutong na sampal ang sinalubong ni Isabella, mula sa kanyang tiyahin sa pag-apak pa lang niya sa entrada ng bahay nito. Sapo ni Isabella ang namamanhid na pisngi, bago siya naglakas loob na salubungin ang tingin ng tiyahin. May nakasabay po akong bumili, tiya, kaya po ako medyo natagalan. Asensya na po, ang kanyang mahinhing paliwanag. Pesensya. Asensya ang sabihin mo. Malandi ka, katulad ng hostess mong ina. Timplahin mo na yung juice at kunin mo na rin ang langka sa likod ng bahay. Iyon ang gulay mo mamayang gabi. Utos nito, na agad namang sinunod ni Isabella. Peste talaga, rinig niyang sambit ng tiyahin. Narinig din niya ang hagikhikan ng mga kapatid nito. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Binilisan niya ang pagtimpla ng juice, at nang matapos ay dinala niya ito sa sala, kung saan naroroon na ang 2 kumari ng kanyang tiyang Maria. Napakaganda ng dalaga mong ito, kumari. Hindi mo makikitaan ng dugong Pinoy. Bakit hindi mo isali sa mga beauty contest? Ito, tsako na, palaging mabibigyan ng titulong pamangkin mo. Pamumuri ng ginang, na inismiran lamang ni Lisa at ng ina nito. Hindi pwedeng isali sa mga contest yan. Ninang, kasi itong babaeng ito, kahit pangalan niya, hindi niya kayang isula. Mangmang yan, kaya't hindi siya nababagay sa kahit anong patimpalak. Mapanuyang ani ni Lisa, na nagpatuloy sa pagpapababa ng tingin kay Isabella. Hindi na lamang nagsalita ang ginang at itinuon na lamang ang atensyon sa barahang hawa. Oh, ano pang tinutungga-tungga mo diyan? Layas na, inis na binalingan ni Lisa ang dalaga. Walang imik na umalis si Isabella sa sala, at dumiretso sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Kailangan niyang umakyat sa puno ng langka, dahil may kataasan ang pwesto ng mga bunga nito. Tinaggas niya ang malapit sa inaapak na langka, kaya tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Bumaba siya sa puno at muling pumasok sa loob ng bahay, upang maglagay ng lanas sa kanyang kamay, upang hindi siya kapitan ng pulo. Kumuha rin siya ng ilang piraso ng gamit na papel, na ipapampunas sa pulot ng langka, kapag binalatan na niya ito. Matapos mabalatan, nagbalat din siya ng nyog at ito'y kinayod. Binilisan niya ang kanyang kilos, dahil nais niyang maagang makapagpahinga. Itinabi niya ang mga hiniwang gulay. Nagsalang na siya sa dinding na lutuan ng kanin at nang matapos, piniga niya ang nyog, nagayat ng sangkap, at naghimay. Mga bandang 6 oras ng gabi natapos si Isabella sa paghahanda. Palihim siyang nagtabi ng pagkain sa isang plastik, na kanyang kakainin mamaya kung sakaling butil-butil na naman ang itira sa kanya. Chang, tapos na po akong magluto, imporma niya rito, ngunit irita lamang siyang itinaboy nito. Nagkibit balikat na lamang siya. Itinago niya ang plastik na pagkain sa ilalim ng unan, dahil plano niyang maglinis muna ng katawan bago ito kainin, nanlalagkit na kasi siya. Kumuha siya ng balde at sabon bago pumunta sa likod, kung saan naroon ang Poso Negro.
Hoy, Sampid! Tumango si Isabela, bilang pagsang-ayon at agad na tumalikod. Pati ba naman ang pagsandok ng kanin, hindi makayanan. Mga tamad talaga, kaya hindi umaasenso sa buhay. Lahat na lang iniaasa sa akin. Bulong niya sa sarili matapos sumang-ayon sa sinabi ng pinsan. Tinapos niya ang paglilinis ng kanyang katawan, at doon na rin siya nagsuot ng dalang panami. Umalis siya sa hapag ng mapaglingkuran na ang mga nagre-reyna-reynahan. Diretso siyang pumunta sa sala, upang iligpit ang mga pinagsuguan ng mga ito. Matapos ang kanyang gawain, naupo siya sa kawayang bangko sa labas ng bahay. Naghihintay na matapos ang mga ito, bago siya tuluyang kumain. Nakangiti, napatawa na lamang si Isabela, nang makita ang tira-tirang pagkain na iniwan para sa kanya. Mabuti na lamang at nagtabi siya, dahil kung hindi ay matutulog siyang gutom na gutom. Hinintay niya magsilaya sa kusina ang mag-iina, bago niya, kinuha mula sa kanyang higaan ang papag na tinagong pagkain. May ngiti sa kanyang labi, nilantakan niya ang itinabi, at nang matapos ay nagligpit na siya. Paglapit pa lang ng likod niya sa matigas na higaan, doon niya naramdaman ang matinding pagod. Minsan, napapaisip siya, ano kayang magiging kapalaran niya kung sakaling layasan niya ang mapang-abusong mag-iina. Minsan pa siyang napapatanong sa kawalan, kung nasaan na ba ang kanyang ina at ang nakabuntis dito. Batid kaya ng kanyang ama na nabuo siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Nahihirapan man si Isabela sa mga kamay ng mapang-abusong kadugo. Hindi siya nagtanim ng galit sa mga magulang kahit pa inabandona siya ng mga ito. Nariyan pa rin ang munting hiling niya, na sana dumating ang araw na makita't makasama man lang ang mga ito. Wala siyang ideya sa wangis ng kanyang ama at ina. Sukdulan kasi ang galit ng tiyahin niya sa kanyang ina, dahil matapos itong pag-aralin, malalaman na lang na hindi naman pala ito pumapasok sa eskwela. Bagkus, nakikipaglaro pa ito ng apoy sa iba't ibang lalaki kapalit ng kakarampot na salapi. Kaya't ang lahat ng alaala nito'y sinunog ng kanyang tiyahin. Wala itong tinira ni isa. Ngunit tama ba yon upang alilain at maltratuhin nila ang isang dalaga na wala namang kasalanan? Sa kanyang pag-iisip, hindi na namalayan ni Isabela na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, tamad siyang bumangon dahil sa patuloy na pananakit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya, dalag na siya, ngunit bawal siyang magreklamo at mag-inarte. Kaya't kahit napakabigat ng kanyang katawan, ipinaghanda pa rin niya ng almusal ang mag-iina. Anong drama mo diyan? Tanong ni Lisa, na may isang kilay na nakataas. Nang bungguin niya ng balikat si Isabela, na ikinasalpak nito sa sahig. Nag-iinarte ka ha, Sampid. O baka naman nagpapakaawa effect ka. Pasensya ka na, wala akong awa sa'yo. Tumayo ka na diyan, napakadrama mo ah. Tinuhod pa nito si Isabela, na nanghihina dahil sa sama ng pakiramdam, kasama pa ang gutom at pagod mula sa paghahanda ng almusal at pagwawalis sa labas. Padabog na iniwan niya ito. Rinig pa ni Isabela ang pagtawag ni Lisa sa ina at kapatid na may kasamang sumbong, kaya't naikuyom niya ang kamao. Napakasama niyo talaga, nanghihinang sambit niya, bago itukod ang kamay sa sahig. Kahit na nahihilo at nanghihina, sinikap niyang alisin ang sarili mula sa kaawa-awang sitwasyon. Walang lingon-likod siyang umalis sa tahanan ng tiyahin, at sinikap na tahakin ang daan patungo sa bahay ni Doña Isabel. Donna Isabel. Tulong po. Ulong. Halos gumagapang si Isabela, habang tinatahak ang entrada ng bahay na matandang babae, hanggang sa tuluyan na niyang marating ito. Sos, Mario. Isabela, ano bang nangyayari sa'yo? Alalang tanong ni Donna Isabel, habang agad na dinaluhan ang dalaga na nanginginig sa labas ng kanyang pinto. Mapagpalang langit, inaapoy ka ng lagnat. Anak, bulalas nito. Agad na inakay ang dalaga papasok sa loob at inihiga sa sofa. Anong nangyarit inaapoy ka ng lagnat, Diyos ko? Teka nga, ikuha kita ng pamunas upang maibsan ang init mo, tarantang ani nito. Dumiretso si Donna Isabel sa lababo, upang kunin ang plangganita. Kumuha rin siya ng bimpo at agad itong binitbit pabalik sa sala. Anak, ano bang klaseng mga kadugo mong yan at hinahayaan kanilang danasin ito? Nahahabag at naiiling naturan pa na matanda, habang pinupunasan ang katawan ng kaawa-awang dalaga. Kumuha pa siya ng kumot, dahil nanginginig na naman si Isabela. Nang matapos siyang kumutan, pumasok siya sa tindahan upang kumuha ng gamot na ipainom sa dalaga. Isinarado niya ang tindahan pati na rin ang pinto at bintana ng kanyang bahay, upang hindi makita ng mga walang pusong kadugo ni Isabela ang kanyang kalagayan. Salamat po ng marami sa pagmamalasakit niyo sa akin, Donna Isabel. Pasensya na rin po kung naabala ko kayo. Wala na po kasi akong ibang alam na pupwede kong lapitan. Ani Isabela habang unti-unting bumubuti ang kanyang pakiramdam. Wala iyon, anak, huwag mo nang isipin.
Kumain ka na lang muna. Iniabot nito ang isang mangkok ng sopas na niluto. May ngiti sa kanyang labi. Tinanggap ni Isabela ang sopas, na hinding-hindi niya makakalimutan ang kabutihan na iyon mula kay Doña Isabel. Maraming salamat po, Donna Isabel, maluha-luha niyang sabi, na ikinangiti na lamang ng may edad na babae. Hindi ko na rin po planong bumalik pa sa kanila. Mas gugustuhin ko na lang pong makipagsapalaran sa Maynila kaysa magpaalipin sa kanila habang buhay. Ani niya, na may determinasyon sa kanyang tinik. Mas maigi na yan para naman matuto ang mga walang pusong yon. Pagsang-ayon ni Donna Isabel sa kanyang plano. Kung gusto mo pa ng sopas, marami pa sa kaldero, nakangiting sabi nito, na tinanguan lamang ni Isabela. Sandali lang at may kukunin lang ako. Paalam nito, na muli lang din tinanguan ng dalaga, habang abala siya sa paghigop ng sabaw. Maligayang kaarawan, Saw Isabela, pagbalik ni Donna Isabel. Agad na bati, bit-bit ang isang slice ng keke na nilagyan ng maliit na kandila. Donna Isabel naman, pinapayak niyo po ako. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Isabela, habang kinakantahan siya at binabati ng matanda. Ngayon ko lang po naranasang batiin sa mismong araw ng birthday ko. Kaya maraming salamat. Ibinaba niya muna ang hawak na mangkok at kutsara upang tanggapin ang nasa platitong keke na ibinigay sa kanya ng matanda. Humiling ka muna, anak, bago mahipan ng kandila, anitong may ngiti sa mga labi. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at naisip, sana'y makita at makasama na ang mga magulang. Kainin mo na rin yan. Pasensya ka na ha, yan lang ang nakayanan ko, anak, dahil nabuhusan ako ng budge. Happy birthday ulit, Ana. Hangad ko ang masayang kinabukasan mo. Sambit pa nito habang tumatabi sa dalaga. Salamat po, Donna Isabel, sabi ni Isabela habang nagpupunas ng kanyang mga luha, at pagkatapos ay hinipan ang kandila. Pwede po bang dito na muna ako magpalipas ng gabi sa inyo, Donna Isabel, dahil hindi ko pa po kayang bumiyahe patungong Maynila. Welcome ka sa bahay ko, anak, masiglang tugon nito. O siya, kainin mo na yang cake mo. Hati tayo, alok niya rito. Masakit ang ngipin ko, anak, kaya sayo na lang yan lahat. Anitong may pagmamasid habang nakatingin sa kanya. Tumango si Isabela at agad na nilantakan ang keke. Sarap na sarap siya na pati ang platong may bakas ng chocolate toppings ay sinimot pa niya. Sumapit ang gabi at kitang-kita ni Isabela sa butas ng dingding ng bahay ni Donna Isabel ang mga nayiritang mukha ng kanyang tiya at pinsan habang patuloy na naghahanap at tumatawag ng kanyang pangalan. Pisnang na babaeng yun, nasan na kaya yon? Gabi na pero hindi pa rin umuwi. Abay, gutom na ako, pero wala pa ring nakahain. Suyurin mo buong barangay, Lisa, para lang makita mo ang letseng Isabela na yon. Kapag nakita mo siya, kaladkarin mo papunta sa akin, dahil kakalbuhin at bubugbugin ko talaga siya. Gigil na sabi ng Tia Maria niya, na puno ng galit. Opo, ma, sagot ni Lisa, bago tuluyang iwanan ang ina sa harapan ng bahay ni na Donna Isabel. Hindi niyo ho ba talaga nakita ang pamangkin kong yon, Donna Isabel? Tanong ni Lisa sa matandang nasa loob ng kanyang tindahan. Hindi ko napansin ditong pamangkin mo, Maria, malamig na sagot ng matanda, na ikinangis ng ginang habang palayo sa tindahan nito. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, dahil sa tako. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Nayusal niya habang nakasilip pa rin sa papalayo na tiyahin. Maghanda ka na, Isabela, dahil maya-maya lang ay ihahatid kita sa terminal ng bus patungong Maynila. Sa ganitong paraan ko na lamang ikaw matutulungan, anak. Maging matatag ka roon ha, at huwag na huwag mong hahayaang apihin, alipinin, at saktan ka ng kahit na sinuman. Ipangako mo, anak, na magiging matapang at lalaban ka. Pangako po, may ngiti sa kanyang labi na tugon niya rito. Kumain muna sila ng hapunan at naghintay ng tamang oras. Abot-abot ang pasasalamat ni Isabela, sa puong may kapal ng matiwasay silang nakarating na matanda sa sakayan ng bus. At saktong isang pasahero na lang ang natira bago tuluyan ng umalis. Mag-ingat ka roon, anak, ha, naluluha pang sabi na matanda, habang mahigpit na nakahawak sa palad ng dalaga. Napalapit si Isabela sa kanya, itinuturing siyang anak, kaya't malungkot na tuluyan na itong aalis. Opo. Kayo rin po, Donna Isabel, sagot niya, habang nag-abiso na ang konduktor na alis na sila. Dahan-dahan nang bumaba ng bus ang matanda. Hindi mapigilan ni Isabela ang mga luha na pumatak, habang nakadungaw siya sa bintana ng bus. Unti-unti na siyang umalis mula sa kaisa-isang tao, na naging mabuti sa kanya. Kumaway siya rito at ganoon din naman ito sa kanya. Sa mahigit na isang oras ng pagtingin sa labas ng bintana, unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata,
hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Nagising na lamang siya sa mahinang tapik ng katabing ginang. Narito na tayo, iha, anunsyo nito sa kanya, kaya't agad niyang iniling ang tingin sa labas ng bintana. Umabot lamang ng 5 oras ang kanilang biyahe. Salamat po, sambit niya dito, na tinanguan lamang ng ginang. Tumayo siya at agad na bumaba ng boss. Bayad na siya, at ang perang pinamasahe niya ay mula sa may mabuting pusong matanda. Napakamo si Isabela sa kanyang ulo, hindi alam kung saan siya pupunta. Ang laki pala talaga ng Maynila, mahinang sambit niya habang iniikot ang tingin sa paligid. Sinimulan niyang maglakad, hanggang sa marating niya ang isang malaking simbahan. Nagluhod siya at taimtim na nagdasal. Pagkatapos, agad siyang lumabas at nagmasid sa paligid. Maraming nagtitinda ng sampagita. Neng, saan kayo kumukuha ng mga sampagita na inaalok niyo sa mga tao? Usisa niya sa isa sa mga nagtitinda. Lumapit ang bata kay Nanay Mercy. Siya po, ete. Bakit? Inosenteng tanong nito sa kanya. Pwede bang maglako rin ako niyan? Dayo lang ako rito at wala akong ibang matutuluyan. Kailangan ko kasing kumita, para may maipanglaman ako sa kumakalam kong tiyan. Parang naintindihan ng batang nagtanong si Isabela, kaya't agad siya nitong sinamahan kay Nanay Mercy upang makapagtinda rin. Ay, tamang-tama lang, iha, dahil marami akong nagawang sampagita ngayon. Pero ang ruta mo ay doon sa mismong entrada ng simbahan. Ilima lang ang makukuha mo sa kada isa, kaya't kailangan makarami ka ng benta, para marami ka ring makuhang pera. Anitong may ngiti sa labi, habang ibinibigay ang ilang bungkos ng sampagita. Naku, maraming salamat ho, Aling Mercy, masayang ani niya rito. Walang anuman. O siya, yalok mo na yan sa mga tao. Tumango si Isabela at sinunod ang sinabi ng ginang. Walang kahiya-hiyang nag-alok siya ng sampagitang itinitinda. At hindi nagtagal, sa loob ng 1 oras ay naubos ang kanyang mga paninda, dahil sa isang sopistikadong ginang na pinakyaw ang lahat ng sampagita niya. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Emares Rina Recto kay Isabela matapos tanggapin ang sampagitang pinakyaw niya rito. Isabela po, magiliw namang pakilala niya sa sarili. Isabela, napakagandang pangalan. Taga rito ka ba, iha? Ngayon lang kasi kitang nakita rito na nag-aalok ng mga sampagita. Mabait na tanong nito. Taga Batangas po ako, maam. Tumakas lang po ako sa mapang-abusong kong dugo, kaya napadpad po ako rito. Saad niya. Bumalatay naman ang pagkahabag sa mukha ng ginang. Pinasadahan pa nito ang katawan ng payat na dalaga. May nakita pa siyang pasa sa braso at binti nito, kaya't mas lalo siyang naawa para dito. Wala ka na bang pamilya? Tanong pang muli ng ginang. Hindi ko po alam eh. Wala rin po akong ideya sa wangis sa mga magulang ko. Ang tanging alam ko lang po ay nagbibigay alaga ang nanay ko, at dahil din po sa trabaho niya kaya po ako nabuo. Ang sabi-sabi pa nga ng ilan, kalahating Pinoy nga lang daw po ako, salaysay niya rito. Mukha kang ang Amerikana, iha. Kung gusto mo, maari kitang kupkupin. Wala akong anak dahil wala akong kakayahan. Alok nitong ikinakaslak ng mga mata ni Isabela. Estranghera man para kay Isabela ang sopistikadang ginang. Ngunit batid niyang may busilak itong kalooban. Nadama niyang mabuti itong tao, kaya't walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa alok nito. Ang perang nakuha ni Isabela sa pagtitinda ay ibinigay niya ng buo kay Aling Mercy. Tuwang-tuwa pa ito dahil buong 1,000 ang iniabot ni Emares Rebecca sa dalaga ng bilhin ng mga tinda nito. Wow, palasyo po ba ang bahay niyong ito, maam? Laglagang pangangsambit niya na marating ang mansyon ng ginang. Napapangiti namang ginagap ni Emares Rina Recto ang palad ng dalaga. Mommy na ang itatawag mo sa akin mula ngayon, Isabela. Ako na ang magiging gwardiyan mo at ang mansyong to ay magiging iyo na rin. Tura nitong ikinatulog naman ang mga mata ni Isabela. Talaga po akuin niyo po ako bilang anak niyo, kahit hindi naman po. Parang batang anya na ikinang tango naman ang ginang habang may ngiti pa rin sa mga labi. Sobrang salamat po, Mommy. Naalangan pa siya at the same time ay nahihiya sa huling sinabi. You're welcome, iha. Halika. Ipapakita ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Nasa tono nito ang labis-labis na saya ng iginiya ang dalaga patungo sa guest room. Pagdating nila sa silid na okupahan ni Isabela, ay muli na namang nalaglag ang kanyang panga sa sobrang pagkamangha. Napapangiti naman sa kanya ang ginang. Dito sa silid na ito ka mamamahinga, iha. Mamaya lamang ay magsha-shopping tayo ng mga damit, at kung ano pa mga kailangan mo, anito pa. Maupo muna tayo, para naman magkakilala tayo ng lubusan. Dagdag pa nito, habang hawak ang kamay ng dalaga na iginigiya, patungo sa isang mahabang sofa ng silid nito. Pupwede mo bang isalaysay sa akin ang buo mong pagkatao,
para naman makilala kita ng lubusan. Malambing nitong sambit, habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ngumiti naman si Isabela, saka marahang pinisil ang palad ng ginang. Sisimulan ko po muna sa pagpapakilala. Ako po si Isabela de Magiba, 20 anyos at nakakahiya man pong aminin Isa po akong mangmang dahil ni minsan, ay hindi ko naranasang umapak sa eskwelahan. Ipinagkait na ngaan ko sa akin ang matuto, kaya't umasa't kumapit na lang ako sa pangarap ko na sana. Sana po ay isang araw maranasan ko ang makalaya at tratuhin ng tama. Buong akala ko po noon ay makukulong na nga ako sa ganong sitwasyon. Ngunit mali ako, dahil heto po ako ngayon. Kaharap ang taong tumulong sa akin sa likod ng pagiging estranghera ko, kaya't sobrang salamat po, Mommy, sa pagbibigay ng tulong mo sa akin. Naluha na siya ng tuluyan dulot ng matinding emosyon, na sinamahan ng pagkagala. Nadadala naman ang ginang na ikinulong sa bisig ang patuloy sa pagluhang dalaga. From now on, no one will hurt you, iha. Pag-aaraling kita, bibihisan at gagawing matatag at sisiguraduhin kailanman na hindi na muli pang maaapi. Patuloy nitong hinahagod ang likod ng dalaga. Tanging pasasalamat naman ang patuloy na sinasambit ni Isabela. Kumalas na rin sila ng yakap sa isa't isa, at matatamis ang kanilang mga ngiti. Napagpasyahan niyang lumabas upang maghanda na ng pananghalian. Maya-maya pala, iha, uwi ritong pamangkin kong si Rafael, at anak siya ng nakatatanda kong kapatid na yumaon na dahil sa sakit nitong cancer. Parang anak ko na rin kung ituring ang binatang, yon kaya't sana'y magkasundo kayo. Anito nang marating nila ang dining Aya. Tanging pagngiti lamang ang nagawang itugon ni Isabela. 3 katulong ang nandun ngunit mas ginusto ngayon ng ginang na siya, na ang maghanda ng kanilang pagsasalo-salo. Mamaya espesyal na mga putahe ang kanilang hinanda. Napapakamuta minsan si Isabela sa mga teknolohiyang kagamitan na minsang ipinakasal. Dahil hindi siya marunong at lalong hindi kayang gumamit nun, kahit pa mainstruksyonan na siya, anang ginang na marinig ang pagbusina sa labas. Manang, pakinaman po itong sinasalin ko, at nang masalubong ko ang gwapo kong pamangkin. Tumalima naman agad ang katulong kaya't nagtuloy na sa entrada ng mansyon ang 2 babae. Rafael, bulalas ng ginang saka sinalubong ng mahigpit na yakap ang pamangkin na tahimik, at walang kangiti-ngiti sa labi. Good evening, tita. By the way, who is she? Malamig ang tingin nito, kay Isabela nang tanungin ng tiyahing nasa kanyang bisig pa rin. Kumalas naman ng ginang sa kanilingon ang nakayukong dalaga. She will be your little sister, so be nice to her. Okay, anang ginang na nagpalubog sa kilay ng lalaki. Little sister ha? So ampon niyo siya, malamig pa sa yalong tanong niya sa tiyahin. Pinalo naman ng marahan ng ginang sa braso ang walang pakundangan sa pagsasalita niyang pamangkin. Stop being knave, Rafael. She is Isabela at magmula sa araw na ito, ay tuturing mo siyang parang isang tunay na kapatid. Strict ang anito na inismiran lamang ng lalaki. She's no one to me. Anito at walang ano-anong nilampasan ang nakayuko pa ring dalaga. Nagbakawala naman ng hangin ng ginang bago lapitan ang dalaga. Pagpasensyahan mo na yun, iha. Ganun lang talaga yon. Huwag mo na lang sanang dibdibin. Kakausapin ko na lang siya, kapag hindi na mainit ang ulo niya. Nagkataon lang na naging ganyan siya. Dahil sa nobya niyang ipinagpali siya, sa kaibigang matalik niya. Pero mabait ang pamangkin kong yon. Wala naman po sa akin yon, Mommy. Sinikap niyang umiti, kahit deep inside labis siyang nasaktan sa natanggap na trato ng lalaki. Pasensya ka na talaga ihaha. Halika na muna kumain na lang tayo. Ngumiti ito sa kahinila ang dalaga pabalik sa hapag. Mas piniling maupo sa tabi ng ginang ang dalaga nang tuluyan nilang marating ang hapagkainan. Pigil na pigil niya ang bawat kilos lalo, may mga matang matalim na nakamasid sa kanya. Stop that, Rafael. Naiilang si Isabela, sita ng ginang sa lalaki na malingunan nitong masama ang pagkakatitig sa dalagang tinulungan niya. Umiling-iling na lamang ang lalaki, bago nagsandok ng pagkain. Sisiguraduhin niya lamang na kusang alis ang sampid ng tiyahin, bago matapos ang buwang ipapamalastahanan ng tiyahin. Matapos kumain ay hinili agad ng ginang ang dalaga. Magsha-shopping tayo ngayon din mismo, iha. Hayaan na lang muna natin mag-isa ritong suplado kong pamangkin na pinaglihi, yata ng hipag ko sa sama ng loob. Ani nitong ikinangiti naman agad ni Isabela. Finally I've seen your alagan iha. Tila nanalo sa lotongan nito, kaya't napapakamot naman sa ulo nito ang dalaga. Mang Fred sa Rectus Enterprises nga tayo, imporma ng ginang sa driver. For sure iha magiging mas diyosa ka pa kapag tuluyan kang nabihisan at naayusan. Excited na ako, iha na i-makeover ka. Bakas talaga sa mukha nito ang excitement sa gagawing transformation ng dalaga. Siyak na maraming lalaking mahuhumaling sa gandang taglay mo. Ani ito, hanggang sa tuluyan nilang marating ang 5 palapag na mall na pag-aari ni Emares Rebecca Recto.
Hindi sanay sa atensyong ibinibigay ng mga STE. Si Isabela meron kasing 3 sales ladi ang nakasunod sa kanila at patuloy na nagsasa ng mga nababagay na damit para sa dalaga. Halika iha sa fitting room, isukat mo itong lahat ha Mumi, hindi ko po kaya masyadong lantad ang mga maninipis na damit na iyan. Para sa akin alanganing tanong na mariin lamang na iniling ng ginang. No, iha, this look good and fits for you. Ganitong kasuotan ang nababagay sa iyo, kaya halika na sa loob at i-fit mo na itong lahat. Anitong pinagtulakan papasok ng fitting room ang dalaga. I need you, iha, to feel confident. Paalala nito bago sarhan ang pinto ng fitting room. Kakamot-kamot na lamang si Isabela. Pakiramdam niya ay duduguin din siya sa mga pinagsasasabi ng ginang na hindi niya naman maintindihan. Ayaw niya man sanang isuot ang mga kinuhang revealing dress ng itinuturing niyang ina, ay wala na rin siyang magagawa. Strapless na kulay itim ang una niyang isinuka. Napangiwi siya sa sarili nang hagurin ng tingin ang refleksyon sa salamin. Nagmukha siyang fearless woman. Padded naman ang dress kaya kahit wala siyang bra ayos lang. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng fitting room para ipakita sa gina ang unang damit na napili niyang isuka. Fabulous! You look great, iha. Manghang anito kasabay ng pagtayo sa kinaupuan nitong siya. Turn around, anitong ikinakunot ng noo ni Isabela. Hindi ko po kayo maintindihan, Mommy. Pupwede po bang Tagalog na lang? Hiyang-hiya siya nang sabihin yon, dahil maraming mata ang sa kanya ay nakatingin. Oh, sorry iha, umikot ka. That's what I meant. Malambing nitong sabi na sinunod naman agad ni Isabela. Perfect, bakas ang kakontentuhan sa mukha nito. Ladies, pakiinang lahat ng napili namin at dalhin nyo na sa kotse ang naghihintay sa amin sa labas. Utos nito sa piniling staff, para asikasuhin sila. Tumalima naman agad ang 3 staff, sa ipinag-utos ng madam nila. Sa salo naman tayo iha, magiliw naman nung sabi nagpapatirawin ng kanyang mumi. Ipinag-utos ni Emares Rebecca Recto, na pagandahin maigi ang sabog-sabog na buhok ni Isabela. Magmula sa buhok, mukha, pati na sa kamay at paa, at mga kuko ay pinatatrabaho ng ginang. Nakatulugan na nga ni Isabela ang mga pinagagagawa sa kanya. Nagising na lamang siya na tila na mamalikmata sa anyong nakikita sa refleksyon na malaking salamin sa harap niya. Ah! Ako ba talaga ito? Tanong niya sa sarili nang haplusin niya ang buhok na blonde na ngayon. Meron din na manipis na kolorete sa kanyang mukha, habang ang mga kuko niya, animoy pinintahan ng nagagandahang kulay. Yes, iha. It was really you. Sunod nating gagawin ay ang matuto ka sa lahat ng bagay, dahil ikaw ang gagawin kong modelo ng clothing line dito sa malkong ito. Pahayag nito matapos haplusin sa magkabilang balikat ng dalaga. You're so beautiful inside and out, iha. Be confident. Kalimutan mo ang malungkot na nakaan, at tumingin ka na sa kasalukuyan. I'll help you hanggat kaya ko. Hindi mo lang alam iha kung gaano mo akong napapasaya. Matagal kong hinangad ang magkaroon ng anak ngunit, dahil bawg ako, puro na lang ako pangarap. Nasa himig nito ang kalungkutan. Ngumiti naman si Isabela, bago humarap sa ginang. Salamat din po, Mommy, madamdaming sambit niya, bago yumakap sa ginang. Napangiti naman si Emares Rebecca Recto. Kung nabubuhay lang ang asawa niya, ay tiyak na maging ito ay matutuwa rin kagaya niya. Ipinasya na rin nilang umuwi, matapos ang makeover na ginawa ng ginang kay Isabela. Sa manson ay hindi magawang magtaas ng tingin ng dalaga na makasalubong niya, sa hagdan ang pamangkin ng mumi niya. Bihisan ka man ng maayos, mananatili ka pa ring gold digger, malutong nitong sabi na nagpuyos ng kamao ni Isabela. Pasintabi lang po sir, pero wala ho akong ninanakaw na ginto. Ikon niyang git sa sarili. Tumaas pa ang kanyang kilay nang tawanan siya nito nang nakakainsulto. Such a moron, anitong iling-iling na tuluyang bumaba ng hagdan. Lecheng lalaking yon, bintanggero. Hoy, hindi ako magnanakaw, inis niya pang pahabol rito ngunit hindi siya nito pinag-aksayahan pa ng oras. Akala mo kung sino ka. Hindi siguro masarap ang ulam niya, o baka talagang pinaglihi siya sa sama ng loob ng nanay niya. Bubulong-bulong niya pang sabi, bago magmartsa patungo sa silid niya. Pagkaating sa inukupang silid, ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa mabango at malambot na kama. Napatitig rin siya sa kisame, hanggang sa ipinikit niya ang kanyang mga mata nang bumalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanya noong nasa poder pa siya ng tiyahin. Hindi sila karapat-dapat na pag-aksayahan ng luha, Isabela. Darating din ang panahon na pagbabayaran nila ang pang-aapi nila sa akin. Hindi man ngayon ngunit masisiguro kung sa tamang panahon, ay masusuklian ang mga kasamaang ginawa nila sa akin. Mahinang usal nito. Pinawi niya rin ang luha ng makarinig na mga yabag. Woman.
Tita Rebecca wants to talk to you. Pinapatawag ka lang niya sa akin. Seryosong tawag ni Rafael, sa dalagang naulinigan niyang nagsasalita, na may kahalong paghikbi. Nadinig niyang lahat ng sinabi nito, kahit na napakahina noon, at hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng awa para dito. Pwede, huwag kang mag-English diyan. Hindi kita maintindihan dahil mangmang ako. May halong inis niyang sa adrito ng tuluyang bumangon. Wala namang sinabi pa si Rafael, at tinalikuran niya na lamang ang dalaga. He heard her murmuring again. Ngunit hindi niya na lamang pinatulan. Tila nawalan na siya ng ganang sungitan nito. Nagdungo na lamang siya sa silid saka binuksan ang laptop. Biglang nangunot ang kanyang noo nang makita ang profile picture ng dating nobya na nakadampi sa pisngi ng dati niya na lang din ngayong kaibigan. Nakakasuka kayo, walang emosyon niyang sabi. Kung inaakala mo Luka na hahabulin at iyakan kita, pwes nagkakamali ka. Hindi ka gold para bigyan ka ng value. Malamig pa sa yelong sambit niya, bago isara ang laptop niya. Sumandal siya sa silya at saka nag-isip na magandang ganti, para sa mapanlinlang at manlolokong babae. Bigla siyang napangisi nang sumagi sa isip ang ampon ng tiyahin. I'll use her, anya at agad na nag-set ng dinner date, para sa kanila ni Isabella, sa mismong restaurant ng dating nobya. Hindi ko ito gagawin para pagselosin kayo, Luka. Gagawin ko ito, para makita mong hindi ka ni minsan naging kawalan sa akin. Mahina niya pang turan bago tumayo. Kailangan niyang makumbinsi agad ang dalaga. Hindi siya maaaring mapahiya. Nais niyang magtagumpay ang binuong plano. Nadatnan niyang tiyahin maging ang dalaga sa sala. May kasama itong tutor at masinsinan ang naging pag-uusap ng tatlo. Kaya't hindi na muna siya nag-abalang lapitan na muna ito. Mamaya niya na lamang kakausapin ang dalaga, kapag natapos na ito sa sesyon nila ng tutor, na kinuha ng tita niya, sa isip-isip niya. Maigi na rin yun, para naman hindi siya mapahiya lalo't mangmang ang dalaga. Fast learner naman pala itong dalaga mo, Emares Recto. May ngiti sa labing puri ng dating kaklase ng ginang at siya ring kinuhang tutor, dahil sa galing nitong magturo. Dedication ang dahilan, Miss Corralde. Ngiting tugon naman ng ginang sa dalaga pa rin, hanggang ngayon na maistrang kaibigan. Tumango-tango naman si Miss Corralde. O siya, I'll go ahead na dahil may kailangan pa akong tapusin sa bahay. Paalam nito ang agad namang sinang-ayunan ng kaibigan. Hinatid na ni Mrs. Recto ang kaibigan sa labas. Hindi niya na ito kailangan pang ipahatid sa driver, dahil may dala naman itong kotse. Ingat sa biyahe, kumaway si Emares Rebecca Recto sa kaibigan ng tuluyan na itong makalabas ng manson. 9 oras na ng gabi, kaya ipinasya na rin nilang magpahinga. Habang naglalakad patungo sa sariling silid, ay hindi maiwasang mainis ni Isabella. Para kay Rafael, dahil alam niya na ngayon ang ibig sabihin ng gold digger. Ay, kabayong bundat leche. Halos atakihin sa puso ang dalaga ng bigla na lang lumabas ng silid nito, ang lalaki ngayon, ay mas lalo niya pang kinaiinisan. Ang sangsang naman ng bibig mo, umarko ang kilay niyang sa adrito. Halika sa loob, mag-usap tayo. Diretsong anito at planong hakin sa kamay ang dalaga ngunit maagap nitong naiiwas yon. Ayoko nga, mamaya gahasain mo pa ako diyan. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tapang niya, para sagusagutin ang pamangkin ng kumupkop sa kanya. Bigla naman siyang napalunok sabay atras na madilim siya nitong tinignan. Hindi ako tumitikim sa mga tingting ang katawan. Mataas ang taste at standards ko sa babae, kaya hindi mo kailangang kabahan diyan assuming, anitong nainis. May kailangan lang akong ipagawa sa'yo. At ano naman yon? None of your business, basta't sumunod ka na lang. Irit na namang sambit nito, bago tuluyang hilahin ang dalaga papasok sa silid. Don't be scared, hindi ako nananakot. Umikot ang mata nito matapos sabihin yon, dahil nakikita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. I just need your help, mababa na ang tono ng boses na yon. Kailangan magpanggap kang nobya ko ngayong gabi. May isinat akong dinner date sa isang restaurant, na pagmamay-ari ng dati kong nobya, na nandlo sa akin. Hindi ko to gagawin para pagselosin siya or whatsoever. Kailangan ko lang na ipamukha sa kanya, na hindi ako isang aso para maghabol pa sa kanya. Iniisip niya kasing baliw na baliw pa rin ako sa kanya. And I hated that bullshit mindset of her. Kapag ba nagawa ko ng maayos ang gusto mo, magiging okay na ba tayo? Hindi ka na magsusungit sa akin na animoy nagmemenopos na gurang. Pangungondisyon niya rito. Napahilamos naman sa mukha si Rafael, dahil hindi niya naiisip na kukondisyon siya ng dalaga. Fine, basta maging profesional ka. Bawal ang maarte kapag nasa actual scenes na, napipilitang sambit niya na tinampalan agad ni Isabella. Magpalit ka na. Siguraduhin mong angat ka sa kahit na sino mang babae ngayong gabi Nito't saka ipinagtulakan palabas ng silid ang dalaga.
Nagpakawala na lang ng hangin si Isabela, bago sundin ang nais ng lalaki. Pinili niya ang pinakamahal na red-fitted dress na binili sa kanya ng mommy niya. Naglagay na lamang siya ng manipis na matte lipstick, saka konting pulbos. Maging ako, may in love na ako sa sarili ko eh. Natatawa niyang sambit sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang bulto. Ang ganda mo te, ikaw pa ba yan? Pabiro niya pang sabi. Si Chakadal, biglang sambit ni Rafael, na nakasandal na sa gilid ng pintuan ng silid ni Isabela. Inikutan na lamang ito ng dalaga ng mata, saka ito lumapit. Ang pangit mo, anya pa saka nagpatiw ng umalis. Sos, pangit daw, ang ganda ko kaya, mahinang sambit niya. Gusto niya pa sanang magpaalam sa mommy niya ngunit tulog na ito, kaya't ipagpapabukas niya na lang ang pagpapaalam rito. Mag-seatbelt ka, utos ni Rafael nang papasukin niya na sa kotse ang dalaga. Papaano? Kakamot-kamot sa ulong tanong niya, dahil wala siyang kaide-ideya kung papaano yun ikabit sa katawan niya. Napapabuntong hininga na lang talaga ang lalaki. Ganito lang lumapit siya rito, para kabitan ito ng seatbelt. Pigil naman ang hininga ni Isabela, dahil sa lapit ang mukha nila sa isa't isa. Marunong ka na? Tanong niya rito matapos itong titigan sa mga mata. Kaya pwede ka nang dumistansya, nautal niya pang sabi dulot na matinding kaba. Lihim namang napangisi si Rafael, dahil sa nakitang epekto niya sa dalaga. Sa restaurant kung saan nagpa-reserve si Rafael, ay taas noong naglakad sila papasok ng magkahawak ang kamay. Nakuha agad nila ang atensyon ng lahat. Rinig pa nila ang bulong-bulungan ng ilan na mukha raw silang mga modelo at artista, at ang ilan pa ay sinasabing bagay na bagay sila. Lihim na napangisi si Rafael na mamataan ang mga dating pinagkakatiwalaan. Hindi sa kanya nakatakas ang matalim na tingin ni Luca kay Isabela, habang ang kaibigan niya, na may tahimik lamang at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretso sa malapi. Piniling pumwesto ni Rafael. Pinaghila niya pa ng bangko ang dalaga, saka hinagkan ang likod ng palad nito. Napakapit naman sa laylayan ng dress na suot niya ang dalaga ng sunod na hagkan ng lalaki, ay ang kanyang pisngi. Chancing ka na uy, mahina niyang sitar niya sa isipan. Ipinilig niya ang ulo at mariing ipinikit ang mga mata. Nag-aauhag ng waiter si Rafael, at ito na ang nag-order, maging ang pagkain ng kasama. Hindi niya pinaghihiwalay ang kanilang mga kamay at matamis na nagpapalitan ng ngiti. Dumating ang in-order na pagkain ng lalaki, at sa pagkain nila, parati silang nagpapalitan ng kutsara, na mas lalong ikinausok ng ilong ng babaeng matamang nanonood sa kanila. Parang lalamunin niya na ako ng buhay, mahinang usal ni Isabela, na pasimple niyang tignan ang sopistikadang babae, na nasa likuran lamang nila. Ignore her, ako lang ang isipin mo, mahina namang tugon ni Rafael. Tila nawalan na rin siya ng gana na ituloy pa ang plano. Nais niya na lang na-enjoy ng gabi, kasama ang dalagang hiningian ng pabor. Eat, istriktong utos niya rito, dahil sa panay pa rin itong sulyap ng pasimple sa katabi. Napapanganga ang lalaki matapos silang kumain, ay bumalatay sa maganda niyang mukha ang pagtataka ng basta na lang siyang hinila ni Rafael, palabas matapos nitong mag-iwan ng bayad sa lamesang kinainan nila. Okay, akala ko ba pagsiselosin natin ang ex mo? Pukaw niya rito ngunit hindi siya nito pinansin pagus ay mas binilisan pa nito ang paglalakad, habang hawak pa rin siya sa braso. Ang lakad nito'y takbo na sa kanya, kaya't nang tuluyan nung tumigil ay tagaktak na ang pawis niya. Naitukod niya ang isang kamay sa kanyang tuhod, habang ang isa naman ay sa kanyang dibdib. Grabe ang bilis mong maglakad, hingal niyang reklamo rito. Ang sakit ng paa ko, buti na lang at 2 inch lang ang takong nitong sapatos ko. Reklamo pa niya. Ngunit wala man lang siyang narinig na kahit na ano mula sa lalaki. Bakit ba kasi tayo biglang umalis doon? Imbis na mainis palalo, ay mas pinili niya na lang na tanungin ito, at baka sakaling sagutin na siya nito ngunit bigo pa rin siya, kaya't kinurot niya na ito sa tagiliran na ikindaing nito. Aray, bakit ka ba nangungurot diyan? Iritang sambit nito, habang sapo ang parteng kinurot ng dalaga. Hindi ka kasi sumasagot, tumaas na ang boses niya. Salita ko ng salita. Pero ni isang tugon, wala man lang akong nakukuha sa'yo, nakalabi niya pang sabi. Fine, I'm sorry, may iniisip lang kasi ako eh. Nasa gwapong mukha pa rin ang iitasyon. Selos ba yan o pagsisisi? Panghuhula niya na inismiran lamang ng lalaki. Sinabi ko na sa'yo, ba hindi ko to ginagawa, para sa kung ano paman. I did this for myself. Okay so shut up, ang sungit mo talaga, tinalo mo pang babae. Kahit mabait pa sa'yo yung tao, magkakaso talaga. Dahil sa ugali mong yan. Looks is more important than attitude. Pabalang niyang sabi na ikinalaki ng butas ng ilong ng dalaga, ngunit, hindi naman sumagot pagdakay basta na lang siyang tinalikuran.
Alam mo ba kung saan ang daan pauwi at nagmamart sa kadyan ng basta-basta na lang? Sinundan niya ito, dahil baka kung saan pa ito mapunta. Kasama ko naman si magta-host magtasino pa. Si magtanong, nainis naman lalo si Rafael, kaya inabot niya ang malpulsuhan nito at iniharap sa kanya. Umuwi na tayo, seryoso niyang sabi. Hindi naman umimik ang dalaga sa kanyang sinabi, ngunit sumunod naman ito sa kanya. Nang hilahin niya ito, patungong parking area. Pagdating natin at naabutan nating tulog pa rin si tita. Gusto kong huwag na itong makarating pa sa kanya, hindi ito hiling kundi isang utos. Tipid na sagot ni Isabela, nagpakawala pa siya ng hangin, dahil kahit saan na lang siya pumunta, nakakaramdam siya ng pang-aapi. Ibinaling niya na lang ang tingin sa labas, at lihim na hinihiling na sana'y matagpuan ang kanyang ina, at kung posible, ay maging ang kanyang ama. I'm sorry. Napukaw sa malalim na pag-iisip si Isabela nang marinig yon mula sa lalaki. Nilingon niya ito ng puno ng pagtataka ngunit wala siyang sinabi. I'm sorry for being rude to you. Gusto ko lang sabihin na hindi naman ako masamang tao. Nagkataon lang na may problema ako at sayo ko, yun na ibunton. Damang ni Isabela ang sinseridad sa mga binibitawan nitong salita. Can we be friends? Tanong nito na bigla siyang tinapunan ng tingin at medyo dumistansya ito sa kasunod na sasakyan. Naman. Magaan sa loob na nagpakawala siya ng ngiti sa labi. Gumanti rin ng ngiti sa kanya si Rafael, kaya't muling nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Pagkarating sa mansyon ay pinagbuksan pa siya ni Rafael ng pintuan ng kotse nito. Muli pa siyang tinungin. Tila nagpatuli puso. Ewan niya ba, ngunit ngayon niya lang na-apresyete ang kagwapuhang taglay nito. Salamat, nahihiya niyang sabi ng alalayan din siya nito, maging sa paghakbang pataas ng hagdan. Hindi naman na ako bata para alalayan mo. Sinikap niyang sabihin, yun dahil parang lalabas na ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig sa ginagawang pag-alalay nito sa kanya. Hindi ka na nga bata, pero sa tingin ko, babi kita kaya huwag ka na lang maingay, at baka maistorbo pa natin ang mga natutulog na kasambahay pati na si Tita Regina. Nakagat na lang talaga ni Isabela ang ibabang labi. Naibaba niya rin ang tingin, dahil sa kakaibang pakiramdam na namumutawi sa kanya. Para siyang nilalamig habang ang tiyan naman niya, para bagang mayroong nagliliparang kung ano na sinasabayan pa na mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Thank you for this wonderful night, Isabela. Sleep well. Good night. Hinagka niya ito sa noon na ang tuluyang maihatid sa inoko pang silid nito. Ngumiti rin siya dito ng matamis matapos magpaalam, hanggang sa tunguhin niya rin ang kwarto. Dinamaan niya ang puso kasabay ng muling pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ibang-iba ang epekto sa kanya ng dalaga. Tipong pati sunggay niya ay nahihiya na lang lumabas, kapag nasisilayan niya ang inosente at malaanghel nitong mukha. Ang dali ko namang mahulog sa ampo ni Tita Rebecca. Iling-iling niya na lang na nasabi sa sarili, habang may nakapaskil pa ring ngiti sa kanyang labi. Sa silid naman ni Isabela, ay sapo niya ang magkabilang pisngi. Ano bang nakain ng lalaking yun at bigla-bigla na lang naging mabait? Anya at unti-unting kinalas ang suot saka, yon hinayaang bumagsak sa sahig. Pagdakay, pumasok na siya sa loob ng banyo, at ipinasya na lamang na maligo, upang maibsan ang lumulukob sa kanyang damdamin. Pagsapit ng umaga ay takang-taka ang ginang. Damang niya ang pagbabago ng pagtrato ng pamangkin niya, sa kinupkop niyang dalaga, kaya't nang matapos silang mag-almusal, masinsinan niya itong kinausa. I like her, Tita Rebecca. Sa naging sagot niya ay natuldukan na ang pasikot-sikot na tanong ng ginang. Napangiti na si Emares Rebecca, lalo na nang makita ang kaseryosohan sa mga mata ng nag-iisa niyang binatang pamangkin. Hindi siya tutol sa kung ano man ang namumuo sa dalawa. Basta huwag mo lamang siyang paglalaruan at sasaktan, dahil malalagot ka talaga sa akin ha, banta nitong ikinangiti ni Rafael. Sino mag-aakala na mahuhulog ka ng ganun lang kadali sa anak ko? Basta't ingatan mo siya oras na tinanggap niya ang nararamdaman mo para sa kanya. Magsasabi ka lang kapag kailangan mo ng kulong ni tita ha. Kinindatan nito ang binata sabay gulo ng buhok nito. Nakagawian na yun ang ginang kaya't sanay na si Rafael. Aalis rin pala ako, para asikasuhin ang paghahanap sa totoo niyang mga magulang. Hindi ko na ito ipapaalam pa, dahil nais ko siyang masurpresa. Ipagbibilin ko na siya sa'yo ha. Saka nga pala, yung kaibigan kong tutor, nagmigrete na sa States, kaya ikaw na lang ang siyang tumuro ng mga kailangan at dapat niyang malaman. Tapik nito ang balikat ng binata. Aalis na ako. On week akong mawawala kaya dapat pagbalik ko may resulta na. Okay. Anitong may kasama pang kindat-ados may soon to be son-in-law. Natatawa pa nitong sabi bago tuluyang umalis. Napapailing na lang talaga si Rafael sa kapilyahan ng tiyahin. Tinanaw niya pa muna ito nang tuluyang mawala sa paningin.
Nagtungo na siya sa salas kung saan naroroon ng dalagang matamang nanonood ng palabas. Pwede ba akong tumabi? May ngiti sa kanyang labi na pukaw rito. Nilingon naman siya nito agad. And there he sees her blushing again. Nais niya itong pupugin ng halik. Dahil sa panggigigil ngunit pinigilan niya ang sarili. Upo ka na, umusog si Isabela, kaya't naupo na ng tuluyan ang lalaki sa kanyang tabi. Nagdikit ang balikat nila na nagdulot ng kakaibang boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Gusto mo ng chicherya? Nautal pa niyang alok rito ng nilalantakan fish cracker. Ayoko niyan. Iba kasi ang gusto kong matikman at makain. Makahulugan niyang sabi na ikinakunot ng noon ang dalaga. Dahil hindi nito na-gets ang nais niyang ipahiwatig. Damit, she's a virgin. Anya sa isip kaya tumikhim siya upang iwaglit ang kapiliuhan. Labas tayo, anya na lamang dito, pero kailangan hanggang tuhod, at hindi reveal ang isusuot mo. Dahil baka magkaroon pa ako ng kaaway ang ayoko pa naman sa lahat, ay yung pinagpapantasyahan ng pag-aari ko. Pero hindi mo naman ako pag-aari, angil niya. You're mine. You're my property, Isabela. Pagkasabi nanay, hinawakan niya sa baba ang dalaga sa kanya ito sinubo ng halik. Nanlalaki naman ang mga mata ni Isabela sa ginawa sa kanya ni Rafael. Nais niyang pigilan ito ngunit taksil ang puso niya. Maging ang kanyang katawan na ngayoy, tumutugon sa mga galaw nito. Naramdaman niya pa ang palad nito sa likod ng kanyang ulo, kaya't mas lumalim pa ang kanilang halik. Say that you like me, too, Isabela. Nasa tono nito ang pagsusumamo ng sambitin, yon sa gitna ng pagdadaop ng kanilang mga labi. Gusto rin kita, habol ang hining ang sagot niya rito, nang panandaliang binitawan nito ang kanyang labi. Ngumiti ang lalaki at muling pinagtagpo ang kanilang mga labi. Kontrolado niya ang sarili at alam niya ang kanyang limitasyon. Ilang minutong pagsasalo ng masuyong halik bago nila ipinasyang itigil na at baka kung saan pa sila makarating. Akin ka na mula ngayon Pause ang boses niyang sambit ng pagdikitin niya ang kanilang mga noo. You're my girl, my woman, my princess and my queen. I love you, Isabela, and I'm sincerely sorry for acting like a jerk to you. Hinaplos ni ang pisngi nito, saka iyon din niyan na magaang nahalik. Gumiti si Isabela, isang matamis na ngiti. Gusto kita at iyon pa lamang ang alam ko sa ngayon. Rafael, matapat niyang sabi na naintindihan naman ng lalaki. Let's have a private date. May rest house ako malapit sa tabing dagat. Magandang magmuni-muni roon, tahimik at nakaka-refresh. Pang-engganyo niya ang agad namang sinangayunan ng dalaga. Hinanda ni Rafael ang sasakyan. Hindi na nila kailangan pang magdala ng kahit na ano, dahil kumpleto sa kagamitan ng rest house na ipinundar niya gamit ang sariling bulsa. Pagkamangha naman ang rumehistro, sa mukha ng dalaga, nang tuluyang marating ang sinasabing lugar ng lalaki. Gayon lang siya nakapunta at nakakita ng totoong dagat. Para siyang bata na tumatakbo sa buhanginan. Mainit ngunit hindi yun alintana ng Isabela, lihim na naikuyom naman ni Rafael, ang kama, o nang maang sinapit ng dalaga sa mapangabuso nitong kadugo. Naikwento kasi sa kanya ng tiyahin ang dinanas nito, sa kamay ng tiyahin at ng mga anak nito. Malungkot siyang umiti, dahil naging masama rin siya rito. Kitang-kita niya ang labis na pananabik nito sa mundo, sa magagandang tanawin o mas tamang sabihing sa lahat. Humakbang siya rito palapit saka ito niyakap mula sa likod. Hindi ka na kailanman masasaktan pa ng ninuman, Isabela, mahina niyang sambi. Salamat, Rafael. Salamat dahil dinala mo ako rito. Mula na makilala ko kayo ni Mommy naging tunay na akong masaya, naranasan kong makalasap ng ginhawa, hindi ko na kailangang pagurin pa ang sarili ko, para lang may maipang laman ako, sak makakalam kong sikmura, kaya't sobra-sobrang thank you. Naluha na siya ng tuluyan ng muli na namang maalala ang dinanas sa kamay ng kadugo. Mahigpit naman na yakap ng lalaki si Isabela sa kanyang yakap ay nadama doon ang babae, ang kapanatagan, at ang kaligtasan. Inaharap ni Rafael ang dalaga, upang mapawi niya ang luhang kumawala sa mapupungay nitong mga mata. Pinupog niya ng halik ang buong mukha nito, na nagpasilong dalaga. Te amo, amor. Puno ng pagsama ang sambit niya rito, bago saluhin ng labi ang labi nito. Inalintana nila ang init ng araw, maipaalalaam nila, sa isa't isa ang kanilang mga nararamdaman. Nagpalitan pa muna sila ng ngiti, bago ipa siyang pumasok na sa rest house ng lalaki. Si Rafael ang naghanda ng kanilang tanghalian, habang si Isabela ay nagpupunas ng mesa na medyo maalikabok na. Nang matapos ay sabay silang kumain, habang nagpapalitan ng kusara. Pagsapit ng hapon ay nag-ayang magtampisaw ang lalaki, na malugod namang pinaunlakan ng babae. Marunong ka bang lumanggoy? Tanong niya rito nang lumusong sila sa tubig. Hindi. Ngayon lang kasi ako nakaapak sa tubig dagat, sagot naman ni Isabela. Ngumiti si Rafael,
bago nagtungo sa likod ng dalagat saka ito, parang bagong kasal na binuhat hanggang sa lumubog sila sa ilalim ng tubig, matapos itong sabihin na pigilan ng paghinga ngunit huwag pipikit ang mga mata, upang masaksihan kung gaano kaganda sa ilalim ng tubig. Ang sakit pala sa mata ng tubig alat-ano, anis Isabela na umahon na sila. Natawan naman ang lalaki saka ginulo ang kanyang buhok. Nagpatuloy sila sa paglubog-loob, hanggang sa tuluyan na matutong lumanggoy ang dalaga, dahil sa magaling at matyaga niyang trainer/manliligaw, or mas tamang sabihing nobyo, dahil idineklara nitong pag-aari na niya ang dalaga. Sa gabi ay isang dinner date sa gilid ng dalampasigan ng hinanda ni Rafael, na mag-isa, para sa babaeng bumihag ng kanyang puso. Solar lights lang ang ginamit niyang pailaw sa palibot ng kinapupulutan. Binalikan niya na ang nobya nang matapos niya nang ihanda ang sorpresa, para dito na isakat para niya na lamang ang plano, dahil sa pampatulog na inilagay niya sa inumin nito, kaninang hapon 2 oras lamang ang epekto nun, kaya't nasisiguro niyang gising na ang mahal niya. Amore, malambing niyang tawag sa babaeng pupungas-pungas pa. Nilapitan niya ito't ginagap ang palad saka iyon dinala sa labi. May sorpresa ako para sa'yo, amor, masuyo niya pang sabi rito. Napangiti pa siya na mangunot ang noon nito, marahil sa pagtawag niya rito ng amor, kaya't ipapaliwanag niya ang ibig sabihin noon, at nais niya pa rin na amore ang itawag nito sa kanya, bagay na malugod at bukal sa puso naman nitong Sin. Hinagkan niya pa muna ito sa labi, bago akayin patungo sa inihanda niya para dito. Ikaw lang ang naghanda ng lahat ng to. Amore, bakas ang pagkamangha sa mukha ng dalaga ng tuluyang marating ang inihanda, para sa kanya ng lalaking minamahal. I've prepared all of this for you, mi amor, masuyo niyang sabit sa kapinisil ang palad nitong hawak-hawak niya. Let's dance, anyat saka pinatugtog ang masuyong musika. Hinapit niya sa biwang ang nobya, saka inilagay ang kamay nito sa kanyang lig. Ginabayan niya ito sa pagsayaw, kahit na kung minsan ay naapakan nito ang kanyang paa. I love you, he then whispered to her ear. Mahal din kita, sa wakas nasabi niya rin ang pinakahihintay ng lalaki, kaya't sumilay ang iti sa labi nito. Tinapos nilang sayawi na magkayakapang malamyos na musika matapos ay nasya na nilang pagsaluhan ng espesyal, na pagkaing sinikap na lutuin ng lalaki, na mutawi sa kanilang mga puso ang ligaya, hanggang sa tuluyang matapos kaya't nagtungo na rin sila sa loob lalo't malalim na rin ang gabi. Amor, tawag niya sa nobya nang marating nila ang master's bedroom. AM, pwede ba tayong magtabi? Naman, may ngiti sa labing tugon ni Isabela, na ikinalaki ng ngiti ng kanyang nobyo, parang bata pa itong yumakap sa kanya. Ikaw na munang maunang maglinis ng katawan, napakamot pa siya sa batok nang sabihin yon. Warm water ang gamitin mo amor, para hindi ka lamigin. Pakiramdam niya ay nag-iini ang tenga niya nang sabihin niya pa yon. O sige, tanging nasabi ni Isabela, dahil sa bumalot na kaba sa buo niyang sistema. Pakiramdam niya kasi hindi lang basta pahinga ang mangyayari sa pagitan nila ng nobyo ngayong gabi. Nagpakawala muna siya ng hangin, upang maibsan ng kabang nararamdaman bago pumasok sa loob ng banyo. Tinanggal niya ang lahat ng saplot saka sinunod ang utos ng nobyong gamitin. Ay maligamngam na tubig na ipikit niya pa ang mata ng umagas na sa katawan niya ang tubig na nagmumula sa shower. Kinuha niya ang shower gel saka, yun ipinahid sa katawan tanging conditioner lamang ang nakita niya. Para sa buhok, kaya't iyon na lamang ang kanyang ginamit sa panghuli, ay nagsipilyo na rin siya saka nagpunas ng basang katawan gamit ang tuwalya na nakasukbit sa gilid. Nang matuyo ang sarili, ay isinuot niya na ang bathroom saka ipinasyang lumabas. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang mapupungay na mga mata ng nobyo nang sulyapan siya nito. Gumalaw rin ang buto nito sa lalamunan nang hagurin siya nito ng tingin. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ikinasa niya ang paghapit nito sa kanyang biwang ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. I'll claim you now, amor. Pausang boses nitong sabi bago ang kinin ang kanyang labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal ang halik na iginawad ni Rafael kay Isabela. Tinungo nila ang malawak na kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Sapo ang ulo nitong dahan-dahang inihiga ni Rafael ang nobya sa kama. Pinadausdos niya ang kamay sa roba nito, saka kinalas ang pagkakatali nito. Pinakawalan niya saglit ang malambot na labi ng nobya, upang tunghayan ang kagandahang tinataglay nito. You're so beautiful, amor. Nasa tono niya ang labis-labis na pagkamangha at paghanga sa katawang tinutunghayan. Napalunok siya bago muling angkinin ang labi nito. Inaglakbay niya pa rin ang palad sa braso nito at sa buong katawan nito. Sinalat niya yun ng masuyo na nagpaalam musikang himig sa bibig ng babae. Mariing naipikit ni Isabela ang mga mata ng tuluyan na siya nitong inangkin. Kay sakit ng una niyang karanasan,
Ngunit dahil sa pagmamahal na namumutawi sa kanyang puso, ay nagawa niyang indahin ang sakit. Ni hindi nila halos mabilang kung ilang beses silang nag-isa. Nahinto lamang sila nang tumunog ang telepono. Pagdating nila sa babasaging bintana, ay madaling araw na pala. Bumangon na si Rafael upang sagutin ang tawag. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tenga, saka rito itinanong kung sino ito. Baka gabihin na kami sa pag-uwi diyan. Ita, anya sa kausap na tahimik nagtatanong kung kailan sila babalik sa mansion nito. Ihahanda ko na ba ang kasal nyo? Pasaring na tanong nitong ikinatawa ni Rafael. Yes, tita, please, sagot niyang ikinatili ng ginang dahil sa sobrang tuwa. Marami itong iminungkahi na sinang-ayon na namang lahat ng lalaki, hanggang sa matapos na ang kanilang pag-uusap. Tulog na ang babaeng mahal niya, kaya't malaya siyang nakaalis ng rest house para sa planong pagbili ng engagement ring para rito. Mabuti na lang at naisipan niyang dalhin ang black card. Kung hindi ay hindi niya mabibili ang eleganteng singsing na umabot ng milyon. May ngiti sa kanyang labi nang bumalik sa rest house bitbit ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalay niya sa babaeng lubos na minamahal. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti nang maabutan itong nakaupo sa gilid ng kama at balot ng kumot ang katawan. Mukhang gigising lamang nito at iniinda ang sakit ng katawan, partikular ang ibabang bahagi nito. Saan ka galing, amor? Pausang boses na tanong ni Isabela sa nobyo pagkalapit nito sa kanya. Walang isinagot si Rafael. Hinagkan niya muna ang palad ng nobya bago lumuhod sa harapan nito. BMY wife, amor, inilahad niya ang singsing sa naluluha ng ngayong nobya. Please say yes, nagsusumamong sambit niya pa. Hindi mo kailangang makiusap, dahil magpapakasal talaga ako sa'yo. Gusto kong maging asawa mo, Rafael Recto. Bumagsak na ng tuluyan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Inilagay naman muna ng lalaki ang singsing sa palasingsingan na ngayoy fiance niya, na bago tumayo upang mayakap ito. Pinagdaop niya rin ang kanilang mga labi ng tuluyang paghiwalayin ng kanilang mga katawan, napapailing na lang talaga si Isabela. Nang humirit pa ng morning makelove ang mahal niya. Ipinasya na lamang nilang tuluyang lisanin ang rest house ng bumuti-buti na ang pakiramdam ng katawan ni Isabela. Iha, my goodness, mabuti naman at naisipan ka pang ibalik sa akin itong pamangkin ko. Mahigpit na yakap ang isinalubong ng ginang kay Isabela, pagkababa pa lamang nito ng sasakyan. Grabe ka naman sa akin, tita. Ano bang akala mo sa akin ah? Nangangain ang tao, para hindi ko ibalik sa'yo, mahal nating babae. Binalingan naman ang tingin ng ginang ang pilyo niyang pamangkin, saka ito tinaasan ng kilay, lalo na nang makita ang mga kismark sa lig ng dalaga. Hindi ka nga ba talagang nangangain ng tao? Makahulugang tanong nitong ikinapula ng pisngi ni Isabela, habang si Rafael naman ay napapangiti at napapakamot na lang sa ulo. Pumasok na lang tayo tita sa loob, dahil nagugutom niya ang fiance ko, na magdadala ng una niyong apo. Kinindatan niya ang tiyahin bago akaya ng fiance niya papasok na manson. Napapangiti namang sumundoling hindi rin ito mapigilang ma-excite sa sinabi ng pamangkin niyang magkakaapo na siya. Sa hapag ay napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal, at mangyayari yun sa makalawa. Ganoon kabilis trumabaho ang ginang kaya't napapathumbs up na lang si R sa tiyahin. Pwede ko bang mahiram sagli itong anak ko sa'yo? My deres pamangkin. Tapos na silang maghapunan ng ipasang sarili, hinang si Isabela. Sure, tita. Pakibalik lang kaagad ha. At mainipin pa naman nung gwapo niyong pamangkin ah. Nitong may ngiti sa labi na tinanga na lamang ng ginang. Sa hardin ipinas iyang mag-usap ng dalawang babae. Hindi may tago ni Isabela ang kabang nararamdaman sa kaseryosohang nakikita sa mukha ng mommy niya. Ah, tungkol po ba saan ang pag-uusap natin? Mommy, hindi niya na mapigilang tanungin ito, dahil mukha itong nag-aalinlangan na magsabi sa kanya ng pakay. Tungkol sa tunay mong ina at ama ang dahilan ng pag-alis ko. Iha. Hinanap ko kasi sila at sa tulong ng mga koneksyon ko, madali ko namang nalaman ang mga naganap. Paninimula nitong matamang pinakikingan ni Isabela. Namatay na ang iyong ina at yun, ay dahil sa sakit na itong nakukuha sa pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Ganon din naman ang iyong ama na isang pure American. Katandaan naman ang ikinamatay nito iha. Masakit para sa ginang ang direkhin ng dalaga ngunit kailangan niyang i-direct to the point ang lahat ng kanyang mga nalaman. Hindi ko man lang sila nakita. Kahit na sana sa huling pagkakataon. Niyang malaman ang kanilang mga wangis, hindi ko man lang natuklasan. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Tila pinipiga ang kanyang puso sa mga nalaman. Niyakap naman ang ginang ang dalaga, mahigpit na yakap, habang hinahaplos at hinahagkan ang buhok nito. Meron akong nakuhang larawan nila iha. Kumalas sa yakap ang ginang upang makuha mula sa bulsa ang larawan ng mga magulang ng dalaga. Inyabot niya rito ito.
Nanlalabo naman ang mga matang tinanggap ni Isabela, ang dalawang maliit na litrato. Pinawi niya ang luha, upang masilayan ng wangis sa mga magulang. Malungkot siyang ngumiti na mapagtantong ang ama niyang mukha. Nakuha niya lamang sa inay ang manipis nitong labi. Mama, Papa, basag ang boses niyang hinagkan ng larawan ng mga magulang, idinikit niya rin ito sa dibdib. Napakasakit dahil sa ganito ko lamang kayo masisilayan. Mahal na mahal ko po kayo Mama at Papa ni minsan, hindi po ako nagtanim ng galis sa inyo. Dahil alam ko pong may malalim kayong dahilan sa lahat ng hirap na dinanas ko. Garalgal ang boses niya pang sabi. Isang mahigpit na yakap naman ang muling iginawad ng ginang sa kanyang anak. Hinayaan niya itong lumuha. Gusto mo bang puntahan ang puntod ng iyong ina? Mahina niyang tanong habang hinahagod ito sa likod. Tumango naman si Isabela, kaya't agad na ipinangako ng ginang na bukas din, ay dadalhin niya ito sa pinaghinalaan ng totoong magulang. Siguro ay dala ng pagkasabik, dahil talagang hindi pinatulog si Isabela ng kanyang isip bagaman sa sementeryo niya pinuntahan ang kanyang mga magulang, ay may excitement pa rin siyang nararamdaman siguro. Ay dahil ito lamang ang unang beses na magkikita sila na umaga ring yon matapos mag-almusal ay sama-sama ang tatlong tinungo ang sementeryo na nasa lugar pa ng Rizal kung saan inilibing ang ina ni Isabela. Natutop ng babae ang kanyang bibig na makitang nasa pinakailalam ito, habang ang lapida nito'y gawa lamang sa sinementong ginuhitan ng pangalan at apelido nito, maging ang kaarawan at araw ng pagkamatay nito. Guhit lamang din at nasisiguro ni Isabela na gawa iyon ng daliri lamang ng tao. Wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig na Isabela, tanging pagtangis ang kanyang nagawa, habang hinahaplos ang himlayan ng ina. Alam niya naman na patay na ito ngunit ang kalagayan ng katawan nito, ang mas lalong nagpadurog sa kanya. Naramdaman niya na lang ang dalawang kamay sa magkabilang balikat, hanggang sa yumakap pa ang mga mahal niya sa kanya, bagay na mas lalo niyang ikinataka. Wawa naman ang magulang ko, patay na ngunit ganyan pang kalagayan niya. Luhaan na nasabi ni Isabela, habang patuloy pa rin sa paghagulgol. Pangakong magkakaroon ng maayos sa himlayan ng mama natin. Amore, tumahan ka na. Pangakong usal ni Rafael, habang yakapang minamahal. Sinagundahan din ito ng pangako ng ginang kaya't naibsan, kahit papaano ang sakit sa dibdib ni Isabela. Sabay-sabay silang tumayo nang unti-unting pumatak ang butil ng ulan. Tiningala nila ang langit na makulimlim, hanggang sa ipasya na nilang bumalik sa kotse, at tuluyang bumalik na naman son. Isang araw lamang ang ginawang pagpapatrabaho, baho na magtiya sa puntod ng inan Isabela. Pinagawa nila ito ng bahay, at ang loob ay pinatas na rin nila gawa rin sa marmol ang lapida, kaya't abot-abot langit ang pasasalamat ni Isabela sa dalawa. Tinanggap niya na lamang ang mga nangyari, dahil wala naman na siyang iba pang magagawa. Ang ama niya naman ay merong sarili ng pamilya, at hindi alam ng mga ito na nagkaroon na ito ng anak sa ibang babae. Kaya't hindi na nakagagawa pang dalaw ni Isabela ang puntod ng ama, na nasa Amerika pa ang tanging nagawa na lamang niya, para sa amay ipagdasal ito. Hiniling din ni Isabela, na huwag ng gantihan pa ng mahal niya, ang nagpahirap sa kanya. Labag man sa loob ni Rafael na sundin ang nais na mahal niya, ay sinunod niya pa rin ito ngunit sadyang patas ang Diyos, dahil na-layoff sa trabaho ang asawa ni Maria, habang ang dalawang dalaga nitong anak, ay maagang nabuntis, at ang mga nakuha nitong karelasyon, ay mga lasingero, at mga sugarol nagdilang mga itnang asin dulot ng labis-labis na kahirapan. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang pinakahihintay, ang araw ng kanilang kasal. Tila nasa isang fairy tale si Isabela, habang humahakbang palapit sa lalaking mahal na mahal. Sinalubong siya ng muminyang naluluha, luha dulot ng labis na ligaya. I'm so happy for you iha, yun lamang ang tanging nasabi ng ginang. Maraming salamat to Mommy, kung hindi po, dahil sa inyo wala po ako sa ganitong sitwasyon. Habang buhay ko po kayong pasasalamatan mo Regina. Huminto siya sa paglalakad upang gawaran ng mahigpit na yakap ang taong kumupkop sa kanya. Mahal ko po kayo Mommy. Dagdag niya pa hanggang sa kumalas na yakap sa kanya, ang ginang dahil atat na ang naghihintay ang groom. I love you too my daughter. Ngiting anito, bago ituloy ang paglalakad papalapit sa naghihintay ng groom. Be a good husband and father, Rafael. Binigay na ng ginang ang palad ni Isabela sa kamay ng kanyang pamangkin. I will, tita, don't worry. Ngiting tugon ni Rafael na ikintango naman ang kanyang tiyahin. Nagpaalam na ito matapos muling yakapin ang bride. Napakaganda mahal kong amor. Pinisil niya ang kamay nito saka iyon inilapit sa labi. I love you mi amor. Usal nitong may kahalong kindat na pangiti naman si Isabela. Nag-init din ang magkaibigan niyang pisngi. Mahal na mahal din kita, amor. Anang bakas na bakas ang kilik. Tumikhim ang parikay at nabaling rito ang atensyon ng dalawa. Nahihiya namang ngumiti ang mga ito. Bago sinimula ng misa sa kanila ng pari tinanggap,
at sinagot nila ng buong puso ang mga binitawang tanong sa kanila ng paripuno ng pagmamahal silang nagsumpaan, hanggang sa magpalitan na sila ng singsing. Mr. and Mrs. Recto, I now declare you as husband and wife forever. You may now kiss your bride, Anang Pari. Nagpalitan muna ang dalawa na matamis ng ngiti, bago ni Rafael itas ang belo ng asawa. Pinawi niya ang tumulong luha sa pisngi ni Isabela, bago niya ito hagkan ng ilang minuto sa labi. I love you mahal kong asawa. Mahina niyang sambit ng yakapin niya ito, masuyo naman itong tinugon ni Isabela, hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga bisita, magkahawak, kamay rin silang pumasok sa function hall, kung saan ang resepsyon ng kanilang kasal. Pinagdaop nila ang kanilang mga palad ng tumugtog ang malamyos na musika, pinagdikit nila ang kanilang mga katawan sa kasinabayan ng pangbagong kasal na kanta, damang-dama nila ang mabilis at malakas na tibok ng kanilang mga puso, walang pagsidlan ng sayang kanilang nararamdaman, dahil sa wakas na tuldukan na ang kanilang agam-agam. Mabilis na lumipas pa ang 2 linggo at tuluyan nilang natanggap ang magandang balita, isang biyaya ang sa kanila'y mas lalong nagpaligaya na laman nilang buntis si Isabela, at medyo may kasayanan, madalas kasi itong mahilo at sumuka, kaya naman kailangan ng dobleng ingat, bagay na ginawa naman ni Rafael. Hindi lang double-triple pa nga, halos hindi na niya pinagagalaw si Isabela, matinding pag-aalaga talaga ang ginagawa ni Rafael, para sa misis niya ngayon ay naghihintay na lamang. Sa tuluyan nitong pagsilang ng kanilang unang supling kabuwanan niya, kasi at anitim, ay maaring na siyang mangana. At hindi nga nagkamali pababa noon ng hagdan sa Isabela, na mapatigil siya, napanganga siya nang minsang humilab ang tiyan niya. Amore, manganganak na yata ako salon. Ni Isabela na malaking tiyan ng umaga rin yon, nang tuluyan siyang makalapit sa asawang maghahanda ng kanilang almusal. Hindi niya nga rin alam kung papaano siyang nakarating sa kusina, gayong halos malukot na ang mukha niya. Nataranta namang pinatay ni Rafael ang kalan sa kadinaluhan ng asawa na agad-agad ring binuha. Tita Regina, manganganak na po ang asawa ko. Pakisunod na lang po ang mga gamit. Sigaw ni Rafael, kaya't ang ginang na nagsiselfon sa sala ay agad na patayo at halos-halos mataranta na rin. Mabilis na binuhat ni Rafael ang asawa, patungo sa kanyang sasakyan, ni hindi niya natanggal ang nakapulupot sa kanyang apron, dahil sa pagkataranta. Mabilis niyang pinasibat ang sasakyan, upang agad na marating ang pinakamalapit na ospital. Diretso sa delivery room si Isabela, dahil pumutok na ang panubigan nito. Kaya mo yan amore, nandito lang ako, hinding-hindi kita iwanan. Butil-butil na ang pawis niya, habang hinahaplos ang pawisang mukha ng asawa ngayon, ay naghihirap sa pagsilang sa kanilang anak. This is the last amor. I'm so sorry kung kailangan mong danasin ang sakit at paghihirap na ito. Awang-awa siya sa nakikitang paghihirap ng asawa, lalo't kambal ang kailangan nitong ilabas. Hinagkan niya ito sa noon nang tuluyang mailabas ang una nilang anak. You can do it, wife. I love you so much. Hinagkan niya ito sa kamay, saka iyon mahigpit na hinawakan nang muling umiri ang kanyang asawa. Oh goodness, amor my wife, you finally made it. I'm so proud of you, I love you very much. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib niya si Rafael, nang tuloyang maisilang ng kanyang asawa ang kanilang mga anghel babae, at lalaki ang kanilang kambal na anak. Rosie at Raven ang ibinigay nilang pangalan sa mumunti nilang mga anghel. Masuyong halik ang iginawad ni Rafael sa labi ng asawa, nang tuloyang ibigay sa kanila ang kanilang mga supling, tigisa sila ng yakap sa mga ito, habang ang ginang naman na nakamasid lamang sa kanila ay maluha-luha. Napakaganda't gwapong bata nila, mga anak. Pwede bang pakarga din ako? Nasa tono nito ang labis na pananabik. Gumiti naman ang mag-asawa, bago unang ibigay ni Rafael si Rosie sa tahing napapaluha na naman dahil sa sayang daraman nito. Hinagkan ng ginang babaeng apo, at sunod naman ay ang lalaki naman. 1 buwan lamang ang pinalipas na mag-asawa, bago tuluyang pinabinyagan ang kanilang kambal. Imbitado ang lahat ng staff sa kanilang mall at maging ang malalapit na kamag-anak at kaibigan, ang tanging mahihiling na lamang na mag-asawa sa puong may kapal ay ang kaligtasan nilang buong pam, bagaman matindi ang hirap at pasakit na napagdaanan niya sa kamay ng mga ito, ay bukal naman sa loob niyang ibinigay ang kapatawaran na hinihingi nila, at mula sa puso din ang ibinigay nilang tulong para rito. Dahil nasisiguro nila, bagaman hindi sila masuklian ng mga ito na material, alam ni Isabela na ang Diyos ang gagawa ng paraan para maibalik sa kanila ang maganda nilang ginagawa sa kapwa. Wakas. TNNANET, Soledad, Isabela Divina, Lisa Tia Maria, Tamara Emares, Oriano, Senora Oriana Aling Ising, Donna Isabel Ralph, Rafael Cherihina, Rebecca Yunis, Luca.